Pinawi na mga kapatid ni US President Donald Trump ang mga haka-haka at mga usap-usapan na posibleng gumamit ang Amerika ng nuclear weapon dito sa Iran. So pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Tiniyak mga kapatid ni US President Donald Trump na hindi gagamitan ng US ng nuclear weapons ang Iran, mga kapatid, no. Ito'y napag-usapan na rin natin itong nakaraan at para kay Trump, no, stupid, sabing gano'n, no, ang paggamit ng nuclear weapon at walang kahit na sino mang bansa ang dapat gumamit niyan, no. Ito, panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. No, few weeks ago. we don't need That's it. not Why what do I I'm need saying. it? Why would a stupid question like that be asked? Do you Why would I? personally Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. Kumbaga parang mga tol, no, sa street fight, no, kapag mano-manong suntukan lang, wag kang hahawak ng kahit anong armas, di ba? Kailangan kung suntukan lang na pag-usapan, suntukan lang, parang ganun. Kung hampasan lang, wag kang magdadala ng bakal, wag kang magdadala ng baril. Kumbaga mga kapatid, masyado kasing advance yung Amerika kung gagamitan nila ng nuclear weapon yung isang bansa na ang tinuturo nilang dahilan kung bakit nila inaatake is dahil sa pagkakaroon o dahil sa pagbabalak na magkaroon ng nuclear, di ba? Yun lang lagi-lagi nating naririnig. Kaya daw nila ganito ang ginagawa nila sa Iran is dahil gusto nilang itigil ng Iran etong kanilang nuclear program. Dahil delikado daw yan. So kung ganon, ibig sabihin mga kapatid, dapat number 1 silang hindi gumamit niyan, etong Amerika. At pag yan ang ginamit nila, delikado pala silang bansa. Diba? Kung gagamitin nila yan. So eto mga tol, pinawi na ni US President Trump yung mga haka-hakang ganyan. Lalo na nitong nakaraan may mga kumakalat na mga post dito sa social media. Ewan ko kung nakita nyo na yung iba. Sabing ganon, binalak na daw ni US President Trump gamitin itong mga nuclear code. Binigil lang daw ng general. Well, unverified yon at hindi yan natin yan tiyak. No? Yan ay kumakalat lang sa social media mga tol. No? At tulad nga ng alam naman natin, napakaraming fake news dito sa social media. Kaya nga ako nanonood lang ako mga tol dito sa mga legit na na mga news agency, 'di ba? Kasi etong mga to, may may gabay, no? Marahil sa inyo hindi nyo gusto yung mga pinapanood natin like ABS, GMA, News 5, UNTV, Net25. May kanya-kanya kayong biases pero ako kahit saan sa kanila mga tol, 'di ba? Panonoorin natin 'yan. Hindi gagamit ng nuclear weapon ang United States laban sa Iran. Sa pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump, sinabi nito na walang sinuman ang pwedeng gumamit ng nuclear weapon sa kanino man. Hindi aniya ito gagawin ng Amerika dahil ito mismo ang winawasak nila sa kapasidad ng Iran. Tulad ng sinabi ko, di ba? Ito nga yung mismong sinisira nila, tayaw nila ang Iran magkaroon ng ganito dahil delikado daw. Tapos bilanggas sila, gagamit na siya. Eto na, nililinaw na ni Trump, hindi sila gagamit niyan. Sa pahayag niyang ito, pinawi ni Trump ang haka-haka at pangamba kasunod ng naunang niyang salita noong unang bahagi ng Abril na pupulbusin niya ang isang buong sibilisasyon sa paraang hindi na ito makakabangon na ang pinatutukuyan niya ay ang Iran. Aniya, walang pinakamasama pa sa resulta ng paggamit ng nuclear weapon dahil sila man ay maapektuhan nito. Kaya ganun na lamang ang pagpupursige nilang pigilan ang nuclear program ng Iran. Kaya nagsisisi rin mga tol yung taong naka-imbento nito. Itong ganitong klaseng sandata. Nagsisisi rin siya. There's nothing worse than a nuclear weapon that takes out one of your cities, going to destroy the Middle East, including Israel. I think there would be nothing worse than having nuclear holocaust in Europe. Being under attack by people that have missiles now, but they will reach us at some time, probably the not too distant future unless we stop them now. Kaugnay naman ang sitwasyon sa Strait of Hormuz, sinabi ni Trump na kailangan ng magdesisyon ng Iran dahil malalagay sa peligro ang kanilang supply ng langis. Aniya, sa dami ng nakatenggang oil shipment,
mahihirapan na ang Iran kapag lumobo ang kanilang supply dahil sa kakulangan ng imbakan. You know who's under time pressure? They Stop production yun. Nilang supply dahil sa kakulangan ng imbakan. You know who's under time pressure? They are. Because if they don't get their oil moving, their whole oil infrastructure is going to explode. You know what that means? Because they have no place to store it. Aniya, nasa 70% na ng kanilang target ang kanilang na-accomplish sa ilalim ng Operation Epic Fury. Sa ngayon, umiiral pa rin ang ceasefire sa US at Iran at batay sa huling pahayag ni Trump, wala itong itinakdang deadline ngunit inaasahan niyang magdedesisyon ang Iran sa kanilang mga posisyon sa lalong madaling panahon. Okay, so eto mga tol, stop ang bakbakan dahil nga merong ceasefire, tigil putukan. Pero hindi tapos ang gera dahil nandiyan yung US blockade at ang pangunahing layunin nun is pigilan ang income flow ng Iran, no? Hinaharang ng Amerika lahat ng mga barko na papunta at paalis dito sa port ng Iran para nga mapigilan o para kumbaga ang tinitira nila mga tol ngayon is yung ekonomiya ng Iran. Kasi kung halimbawa ang Iran, eto yung kanilang source of income, pagbebenta ng langis sa mga bansa, dyan sila kumikita, na ginagamit din naman nilang pondo para makabili ng mga missile system, ng mga air defense system, sa halimbawa sa China, sa Russia o kung saan man nila kinukuha, pampasweldo sa kanilang mga military, sundalo. Kumbaga yan ang kinikita ng kanilang gobyerno mga tol eh. Yan yung nagiging nagiging fund para matustusan nila yung pangangailangan nila. Yan ngayon yung binabakbakan ng Amerika, hindi sa pamamagitan ng missile, kundi sa pamamagitan ng blockade. Kaya bagamat tapos, o hindi pa naman tapos eh, bagamat stop o tigil putukan muna sila, wala munang nagpapakawala ng missile, wala nagpapakawala ng mga bomba dyan, pero nakikita natin napakainit pa rin ng sitwasyon. No, etong Amerika, marami silang hinaharang na barko at minsan sinasakyan pa nila at inaagaw nila, kinukuha nila kapag ayaw sumunod doon sa pagpapahinto nila. Ganon din naman ang ginagawa ng Iran. Meron na ring mga pinahinto ang Iran na mga barko na nagtangkang dumaan sa Strait of Hormuz. Yung iba naratrat pa ng kanilang mga gunboat, 'di ba? Kaya nga ngayon may banta si US President Trump, no, shoot and kill order doon sa mga barko ng Iran, mga bangka o barko ng Iran na magtatanim daw ng mines, no, ng sea mines doon sa dagat. Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun, 'di ba, yung mga mines na halimbawa sa field, yung pag natapakan biglang sasabog. Ito naman, pag tumama yung barko diyan sa sabog, yun. May order si Trump diyan na shoot and kill, no, doon sa mga bangka ng Iran o barko ng Iran na makikitang magtatanim ng mines sa karagatan. So mainit pa rin ang sitwasyon. Hindi natin alam mga tol kung hanggang kailan yan. Kasi etong ceasefire na to is wala naman din binigay na deadline si Trump kung hanggang kailan. Siguro ginagamit din nila tong pagkakataon mga tol para nga makapag-replenish yung mga nawala, mga naubos na. Sabi mga na-deplete. Tapos eto namang Iran, ginagamit din nila tong pagkakataon para ma-recover nila yung mga natabo ng mga missile nila doon. At kapag nakabalik na sila, naka-full recover na sila, yun. Medyo alanganin na naman na sitwasyon nun mga tol. Anong masasabi ninyo tungkol dito? Comment na lamang kayo sa ibaba mga kapatid, no?